Noong panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Pinang anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Puro kain, tulog, at laro lamang ang ginagawa ni Pinang, ngunit pinapabayaan lamang ito ni Aling Rosa dahil katwiran niya ay bata pa lang si Pinang. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Magsain lang naman na Kaya ko na yan! Ngunit laging ikinakatwira ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya pinabayaan na lang niya ang kanyang anak kahit alam niyang napipilitan lamang ito. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw dahil masama pa rin ang pakiramdam niya. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Nasaan ang posporo? Nakita mo pa ba? Andyan lang yan, Pinang. Andyan sa gilid. Nay! Nakita mo ba ang sandok? Isang beses naman ay ang sandok ang Andyan lang, hinahanap. Pinang. Nakasabit. Ano ba? Nay! Ganoon na ganoon ang nangyayari. Nay! Ay, naku, Pinang. Sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang mga bagay-bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Ang dami mo naman sinasabi, Nay! Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Nakita mo ba ang anak ko na si Pinang? Halina ko, Rosa. Pasensya na. Hindi ko nakita si Pinang eh. Subukan mo kaya tanungin mga kalaro niya. Sige, Ben, anak. Bakit po, Nay? Nakita mo ba si Pinang? Hindi nga po eh! Asa ang batang yun? Hindi ka bumabalik eh. Itanong mo kaya sa ibang mga kapitbahay natin. Nagtanong-tanong muli si Aling Rosa, ngunit naglahong parang bula si Pinang na hindi niya makita. Sa uli ay hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Laking pagkamangha ni Aling Rosa na makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya.